As we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other, and that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Ganun din magandang umaga, tanghali at hapon naman sa ating mga kaibigan at mga kapatid sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Sa oras nito, muli ay ang programa ng Discover the Power of God's Grace ay i-welcome ang bawat isa sa atin sa isang oras kung saan ay ating tutuklasin ang kapangyarihan ng biyaya ng ating Panginoon. Tayo mag-aaral ng walang hanggang ebanghelyo na ating tutunghayan ang ating Panginoon Kristo bilang ating kaibigan, bilang ating personal na tagapagligtas. At ngayong gabi ay kasama natin ang dalawang magigiting na lalaki sa katawan ni Pastor Epi Villaruel at sa ni Brother Ronnie De Luna, kung saan sila ibibigyan ko ng pagkakataon upang kayo ay kanilang welcome at batiin sa oras na ito.
Part Ronnie. Ayan, muli sa mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Ganun din sa ating pong mga kaibigan na yan po sa kabilang panig ng mundo. Kami po ay napapasalamat na muli ay kayo aming nakasama sa programang ito na Discover the Power of God's Grace. At ating pong panalangin sa Panginoon na buksan natin pangunawa, buksan ating puso pang ating pong maintindihan ang kanya pong pabalita ng kaligtasan ipagkakalab sa atin sa gabi. Maraming salamat, Part Ronnie. At ngayon ay isa pang magiting lingkod ng Panginoon ang bibigyan ko ng pagkakataon, si Pastor Epi Villaruel. Isang maganda at masiglang gabi na naman ang aking pagbati sa ating mga kapatid, mga kaklase, mga anak ng Diyos na in love, makinig, mag-aral ng banal na salita upang ating tunay na maranasan ang mamuhay sang-ayon sa kanyang kalooban. So, Luzon, Visayas, Mindanao, Masbate, at sa buong sanlibutan, sa lahat ng ating mga kapatid at kaklase na makakapakinig nito, greetings to all in the name of the Lord. Part Rafi, balik sa'yo. Ayan, maraming salamat, Pastor. Kasama rin natin sa Zoom si Brother Melvin. At ngayong gabi ay akin din paalalahanan at hinihimok ang bawat isa na kung meron po kayong mga comments, reflections na may kinalaman sa ating pag-aaral sa gabing ito at sa mga nagdaang pag-aaral, ay wag po kayong mag-atubili. Ito po ay inyong itanong, isulat dyan sa chat box, ang inyong mga reflection, mga tanong at reflection upang sama-sama nating sagutin yung mga tanong at ganoon din pagsaluhan yung mga reflections upang sama-sama tayong lumago sa ating Panginoon. Kung meron kayong mga prayer request, ganoon din at atin yan ipanalangin sa ating Panginoon. Sa ating pagpapatuloy ay aking hilingan si Part Ronnie para siya ang manalangin para sa ating pagpapatuloy. Ayan, tayo po muna sa madaling manalangin mga kapatid. Ilagak natin ang ating presensya sa harapan ng Panginoon. Ilan namin Diyos, muli kaming dumudulog sa inyo Panginoon at nais namin magpasalamat una sa lahat dahil sa buong maghapon ay ginabayan niyo kami sa aming mga gawain at paglilingkod. Maraming salamat Panginoon sa kalakasan ng pangatawan, sa kalusugan na siyang patuloy na pinagkakalob sa bawat sa amin. At muli, kung hinihiling sa inyo na tamang kami ay nakikinig, nag-aaral ng inyong pong banal na salita, Panginoon, kami pong hinihiling na buksan ang inyong pangunawa ang aming puso, upang hindi lamang dumaan ito sa aming pong mga pakinig, Panginoon. Hindi lamang dumaan sa aming pong mga tainga, ang aming pong maririnig, bagkus ito ay mag-travel mula sa aming puso, Panginoon, punta sa aming isipan, Panginoon. Ganun din, sa aming buhay ay makita ang katotohanan nais na ipabatid niyo sa base sa amin. At yan din, nais din kami mamuhay ng ayon sa inyong banal na kalooban. At ang din po idulog sa inyo, ay po lahat na makikinig ng programa ito, Panginoon. Kayo po nawa ang siyang gumabay, pumatnubay din sa bawat isa. At ganyan din, Panginoon, dinadalangin namin ang mga nguna, si Pastor Epe, sa kanya pong pagbabahagi ng banal na salita. Kayo po, Panginoon, ang siyang pagsalita. Gamitin lamang isang instrumento upang maihayag ang inyong pong dinining katotohanan buhat sa inyong banal na salita. Maraming salamat, Panginoon, sa katutunan ng bigay na dalangin. Lahat po ito aming dinudulog na pasalamatan sa aming karapatan kung alaan ng matamis at pakapangyarihan pangalan ng inyong aming po, Panginoon. Maraming salamat, Part Ronnie. At ngayon ay huwag na nating patatagalin pa. Tayo po ay nasa ika-6 na paksa, ang tinatawag nating The New Birth Experience. At dito sa The New Birth Experience ay meron siyang subtopic na talakay na natin yung Born of Water, yung Born of Spirit, at ngayong gabi ay tatalakayan naman natin ang Walk in the Spirit. Pastor Epi, ilahad mo na yung mensahe ng Panginoon sa gabi. Okay mga kapatid, salamat Part Rafi, salamat Part Rani sa ating mga partners dito sa gawain ng Discover the Power of God's Grace. Ngayon tayo magpapatuloy sa ikatatlong bahagi sangayon sa nabanggit ni Part Rafi, ang paglakad sa Espiritu. Una na pag-aralan natin na
Sinasabi ng Panginoon na tayo ay kinakailangan mabuhay sa tubig at espiritu. Pero bago mangyari yon, inudyukan na muna tayo ng banal na espiritu, bigyan ng pananampalataya. Naalala nyo yung ating topic, kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Nangyayari yon pagkatapos natin narinig, naintindihan yung ebanghelyo, mabuting balita ng kaligtasan, na-internalize natin, so meron tayong pananampalatayang nagliligtas, that is knowing, believing, and obeying the truth as it is in Christ. Sa loob ng buhay natin, ng konsensya, ng puso, ng ating pagkatao, nangyayari yon. Ang manifestation yon, yun yung baptism sa tubig. Public declaration. Ngayon, pagkatapos nun, doon na tayo mag-uumpisa lumakad sa bagong buhay kay Kristo, lakad sa Espiritu. Okay? So ngayon, kung pwede mailagay na natin yung screen, Walking in the Spirit. Yan. Mga kapatid, ang ating pagiging Kristiyano, tingnan nyo yung dalawang bahay dyan, isang renovation, tsaka yung ano natin, yung slide. Patrico, yung slide natin. Sandali lang mga kapatid ha, kasi hindi pa na ilalabas yung slide natin. Baliktad po yung na-share nyong slide. Ha? Baliktad po yung na-share nyong slide. Itong slide ko ngayon na lumalabas dito sa screen. Opo, baliktad po eh. Baliktad yung na-share. Share nyo ulit. Sorry. Sorry mga kapatid, baliktad daw yung na-share ko sa screen pala. Thank you, Nak, ha? Nalabas na ba? Okay, thank you. Nagugulat ako kasi yung screen natin, magkaiba dito. Iba pala yung nailagay ko. So mga kapatid, kita nyo yung ating mga, yung at least yung ating, nakikita natin yung aking mga limitasyon. Ngayon, dapat napakahalaga na malaman natin yung karanasan ng ating pagiging pamumuhay Kristiyano at paglakad sa Espiritu. Na ano? Ng ating pagiging Kristiyano, hindi ito modification or improvement ng ating pagiging makasalanan tapos magbabago tayo dahan-dahan. Hindi ito. Ang paglakad sa Espiritu, mga kapatid, ay ang pagtanggap sa magitan ng pananampalataya at maranasan yung katotohanan ng bautismo. Yung katwiran ng ating Panginoon Jesus, yung kanyang buhay, ipapalit, i-exchange. Parang ang terminology ni Jesus Christ dito sa Laodicean church ay to buy. So pag bumili, i-exchange yung value ng pera mo dun sa value ng bibilhin mo. So exchange natin yung mahal natin na buhay natin outside of the gospel. Love na love talaga natin yung sarili natin eh. Kaya ayaw natin masaktan. Diyan yung papasok diyan magmamanifest yung pride. Pero alam ng Panginoon na dito sa sariling buhay natin na mana natin kay Adam ay walang mangyayari dito na spiritual benefit. So yung buhay ni Kristo, yung kanyang ganap na buhay, ipapalit natin yung ating makasalanang buhay na kanyang isinagawa na, hinatulan na doon sa cross. Kaya dito mag-uumpisa yung ating matagumpay na karanasan ng pagkaroon ng bagong buhay kay Kristo at mag-uumpisa ang ating paglakad bilang Kristiyano. Paano tayo lumakad? Sa magitan ng pananampalataya. Okay? Ngayon,
Tingnan nyo itong dalawang emoji dito. Bali dalawang tao yan. Yung isa may instrumento, may bag. Doon sa loob ng bag niya may instrumento. Yung isa, may bag siya pero walang mga gamit. Nagre-represent ito mga kapatid ng isang Kristiyano na hindi yung relax lang siya sa pagiging Kristiyano niya. Yung Bible niya, yung mind niya, pag hindi tayo mag-meditate day and night sa salita ng Panginoon under the guidance ng Holy Spirit, kahit may lalagyan tayo, pero wala tayong instrumento, hindi tayo magagamit ng banal na Espiritu. Kaya napakahalaga bilang isang Kristiyano, mag-spend time tayo ng personal time para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? Para tayo ay ma-equipped. Hindi upang tayo ay mas magaling kahit kanino o kanino man. Ang pag-aaral natin ng Bible, hindi ito kompetensya ng talino, kung hindi para sa ikatitibay, ikalalago ng pananampalataya at tamang dahilan kung bakit tayo nakikipagbahagi sa gawain ng Panginoon. Ano? Tandaan natin, hindi ito kompetisyon ang paglakad Kristiyano. Ito ay pagpasakop sa Espiritu upang tayo ay magamit niya sa lahat ng espiritual na kaloob na pinagkaloob niya sa atin. Ang iingatan natin kumisan kasi dalawa, pag marami tayong head knowledge, hindi under the guidance ng Holy Spirit, tataas yung pride natin na mas magaling tayo kaysa iba. Pangalawa, yung ministry na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, magkakaroon, kung hiwalay sa Holy Spirit, magkakaroon tayo ng sense of ownership. Parang sa amin ito, sa akin ito. Ano? Lagi nating aalalahanin na ang gawain ito ay pinagkatiwala, entrusted lamang sa atin ng Panginoon. Pag umayaw tayo, gagamit siya ng iba. Ano? So privilege natin ito. Hindi ito karapatan. Okay? Yan ang napakalagang dapat matandaan natin sa gawain at karanasan bilang Kristiyano. Ngayon, ang gawain upang ating mapanagumpayan yung pagiging mga makasalanan na mga pakiramdam, mga pagnanasa ng laman, at upang ating maranasan ang kabanalan at katuwiran na buhay ng ating Panginoon Hesus, ito ay gawain ng banal na Espiritu. Ang tawag ng Bible nito ay pagpapakasakdal. Sa Bisaya, pagpakabalaan. Okay? Sa Tagalog, pagpapakasakdal o kabanalan. Sanctification or holy living. Ngayon, habang ito ang ating karanasang pamumuhay ng banal, sa magitan ng banal na Espiritu at pananampalataya, hindi ito magdadagdag, hindi ito magko-contribute na kahit katiting na bagay upang tayo ay tanggapin o iligtas o pumasok sa langit. Ang layunin nito ay upang maging patutuo sa buhay natin na ang kaligtasan na binigay at ginawa ng Diyos sa atin kay Kristo ay talagang nararanasan natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya, itong pamumuhay ng banal, pagpakabalaan sa Bisaya, ito ay bunga ng banal na Espiritu upang maging patutuo sa buhay natin, makita ng tao ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus. Pwede pa basa part Rafi ng interactive tayo ngayon, ano? Colossians chapter 1 verse 27. Colosas 1:27. Pastor? Oo. Colosas 1:27. Sabi rito sa Colosas 1:27, sa kanila'y ninais ng Diyos na ipaalam kung gaano kalaki ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hentil, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na siyang pag-asa sa kaluwalhatian. Kita niyo mga kapatid? Ano itong misteryo para doon sa mga hintil? Si Kristo daw ay nasa atin. So paano nila makikita si Kristo sa atin? Yung kapangyarihan ng kanyang ebanghelyo. Sa magitan ng banal na Espiritu, rinireproduce ng Holy Spirit yung buhay ni Kristo sa atin. Napakaganda nito mga kapatid.
ito yung ilalagay natin, tatanggapin talaga natin sa magitan ng pananampalataya ang katotohanan na si Kristo ay nasa atin at ito yung pag-asa ng kaluwalhatian. Lahat ng mga verses sa mga nakikinig at mga kaklase natin, kung maaari, buksan nyo rin yung Bible nyo, titingnan nyo lahat ng sinasabi natin dito para makita nyo yung personal mismo kayo, merong attachment sa Word of God directly. Hindi lang sa pamamagitan ng narinig nyo ako, bagkos ito ay direct mismo kung meron kayong mga Bible, ini-encourage talaga natin na buksan ninyo ang inyong mga Bible. Meron tayong mga few questions dito. Pag inabot tayo ng oras, gagawin nating part 2 ito, ano? So umpisa, Part Rafi. Sinong mauna nito magbasa? Dalawang ating Bible reader ngayon sa Tagalog, si Part Rafi at si Part Rani. Sa Galatians chapter 5 verse 16, paano tayo bilang mga mananampalataya ay ating panagumpayan yung mga pita ng laman na laging alam natin na hindi tama at hindi sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Galatians 5:16. Ayon po sa Galatians chapter 5 verse 16, kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Kita niyo mga kapatid, ang sabi dito, tayo ay mamuhay sa espiritu. Pagkatapos natin tinanggap ang Panginoon, walking in the newness in life, walking in the spirit. Para ano? Para hindi na natin pagbigyan ang kung anuman ang ninanasa ng laman. Tingnan niyo ito mga kapatid. Yung isda nasa loob ng tubig. Gusto niya manibagong buhay. Siguro naguguluhan siya sa kanyang mga kasama o ano. Gusto niya mamuhay ng kanyang sarili. Lilipat siya. So tayo, kung lilipat tayo mula sa pagiging makasalanan at pagiging matuwid, imposible yan sa ganang ating sarili. Hindi kaya yan ng laman. Hindi na natin babasahin yung Romans chapter 7, 1-19. Pero kung meron kayo chance mga kapatid, basahin nyo. Ang issue dyan, sa Romans chapter 7, hindi yung pre-conversion or post-conversion ni Paul. Ang tinutukoy ni Pablo dyan, na itong ating makasalanang likas na namana sa kay Adam, ay kailanman hindi pwedeng mabago ng sarili. Kinakailangan talaga ang kapangyarihan ng katotohanan ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya magiging posible lang yung ating pamumuhay mula sa pagiging sanlibutan at makasalanan patungo sa kaharian ng Diyos sa magitan ng paglakad. Pag nakita niyo yung walk in the Spirit mga kapatid, ang ibig sabihin yan, mamuhay. Okay? Hindi lang siya lakad, kundi mamuhay sa Espiritu. Diyan lang magiging posible ang pangyayaring ito. Okay? So, Partrani, titingnan natin sa Galatians chapter 5, verses 22-25. Ano ba ang bunga ng banal na Espiritu na dinadala sa atin pag tayo lumakad sa Espiritu? Galatians chapter 5. chapter 5 verses 22-25. Hmm. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Verse 24. Ipinako na ang mga nakay Kristo ang pagnanasa at masasamang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. Verse 25. At dahil nga namumuhay tayo sa kapangyarihan ng banal na espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito. Yan. Mga kapatid, Ronnie, pwedeng pabasa ulit yung first part ng Galatians 5:22? Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Okay, thank you, Part Ronnie. Papansinin niyo mga kapatid, bunga siya ng espiritu, hindi mga bunga. Nakita niyo dito sa picture, ang daming timplada, no? Ang daming, oh. So yan ay mga results ng iisang bunga. Okay? So, pansinin natin mga kapatid, na pag tinukoy ni Pablo yung laman,
lagi niyang ginagamit na gawain ng laman. Ano? Pagdating sa espiritu, ginagamit niya yung word na bunga. Tatandaan natin kasi pag binanggit yung the fruit of the spirit is peace, joy, automatic binibilang natin kaagad 8. Pero yan ay isang bunga at doon sa bunga na yan, maraming timplada. Okay? Ngayon, ginagamit ito ni Pablo sa pamamagitan ng inspirasyon ng Banal na Espiritu. Pagdating sa Holy Spirit, bunga lang siya. Bakit bunga ito? Kasi hindi ito sa atin. Ito ay gawain ng Banal na Espiritu upang ipahayag, ipakita at iparana sa atin ang buhay na banal at matuwid ng ating Panginoon Hesus. Okay mga kapatid, napakaganda nito pag ito ay atin na absorb, na internalize. Kaya pwede natin i-meditate ito araw-araw sa katotohanan. Ngayon, Partrafi, ikaw naman. Ano ang gusto ipalabas ni Pablo na tinatanggap niya sa kanyang sarili nung siya ay nagmi-ministry at marami siyang mga struggles? Maraming hadlang sa gawain. Anong sabi niya dito sa Philippians chapter 3 verse 13? Patrafi? Oh, Patrani? Philippians 4:13. Oo. Sabi po dito, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Oo. Pag sinabing lahat ng mga bagay na gagawin para sa gawain ng Panginoon, para sa kaluwalhatian ng Panginoon at ikaliligtas ng maraming kaluluwa. Titingnan niyo yung picture, nagja-juggling siya, tapos motorcycle. So illustration lang yan mga kapatid, na through Jesus Christ, through the power of the gospel, lahat ng bagay pwede nating magawa at maranasan. So yung lakas na natatanggap natin upang mamuhay bilang Kristiyano at gumawa sa kanyang bukirin, nagmumula yan kay Kristo at dalayan ng banal na Espiritu na nananahan sa atin. Okay? Lagi nating tatandaan na ang banal na Espiritu ay dito siya nananahan sa atin. Mababasa natin yan sa 1 Corinthians 3:16. Kaya kung mag-pray tayo mga kapatid, lagi natin i-acknowledge yung presence niya. Lagi natin siyang pahihintulutan kasi nandito na siya sa atin. Hindi na natin siya hihingiin yung word na ask, kung hindi acknowledge His presence. So, sa pamamagitan ng nananahan na banal na Espiritu, ang matagumpay na buhay ni Kristo ngayon ay nahahayag at nararanasan natin. It is the Holy Spirit that communicates the life of Christ dito sa atin ngayon na lumalakad sa Espiritu. Napakaganda nito mga kapatid, ano? Okay, ngayon, Partrafi, baka ready ka na dyan. Punta tayo dito sa pang-apat na tanong. Romans chapter 8 verse 4. Bilang katuparan, bilang mga lumalakad sa Espiritu, ano ang natutupad sa atin na lumalakad sa Espiritu at hindi na sa laman? Nagkaroon na tayo ng born again experience ngayon. Ano ang matutupad sa atin? Patrapi? Roma Kapitulo 8, ang talata ay 3 muna or 3 at 4? Sa 4, oo. 4, sige. Ah. Upang ang makatwirang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Yan. Thank you, Patrapi, ha? Kita niyo mga kapatid, ang kautusan ng Diyos ay humihingi ng katwiran sa makasalanang laman. Ngayon, hindi kaya ng laman, kaya aatras muna tayo, Patrapi. Pwede pa basa muna sa 3? Okay, sige po. Sabi rito sa Roma Kapitulo 8, talatang 3, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, yamang ito ay pinahina ng laman, ay ginawa ng Diyos sa pagsugo sa kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanang laman, at tungkol sa kasalanan ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman.
Grabe ano? Loaded itong verse 3. Thank you, Part Rapi. Yung kautusan ng Diyos, humihingi ng katwiran sa atin. Dahil sa kasalanan na nananahan sa atin, humina tayo, hindi natin kayang gampanan ang hinihingi ng kautusan na katwiran. Anong ginawa ng Diyos? Pinadala ang kanyang bugtong na anak sa anyo ng makasalanang laman. At doon sa kasalanan yon, anong ginawa? Hinatulan ang kasalanan sa laman. Saan nangyari ito mga kapatid? Doon sa cross. Kaya when Christ died, sin died. At syempre kasama tayo doon. Ngayon, yung binasa ni Partrapi dito sa verse 4, ito yung verse natin ngayon, dahil pinatay na yung kasalanan at tayo, sa bagong buhay natin paglakad sa Espiritu, ano na mangyayari? Yung katwiran na hindi kayang gawin ng makasalanang laman, matutupad na sa atin ngayon. Na lumalakad sa Espiritu. Kaya mga kapatid, meron tayong mga kapatid at mga kaibang pananampalataya, pareho tayong nananampalataya sa Diyos. Pag hindi natin naunawaan yung ating relasyon sa Diyos bilang siyang naglalang sa atin, nahulog tayo sa kasalanan, iniligtas niya tayo, hanggang doon lang tayo sa debate na patutunayan na pinako na yung kautusan, tayo naman hindi pinako ang kautusan. Ngayon, kung tanggapin natin na ang kautusan ay ipinako, kasi hindi nga daw kaya ng laman, ano ang matutupad sa atin kung wala na yung kautusan? Kaya righteousness and justice are the foundation of God's throne. So, bilang mga lumalakad sa Espiritu, natutupad sa atin ngayon ang hinihiling na katwiran ng kautusan. Sana po maliwanag sa atin ito. Hindi ito madadala sa mga debate o patibayan ng mga reasoning. Kasi ang salita ng Diyos ay talang pagpapahayag ng banal na Espiritu. Yung mga debate, mga human wisdom, knowledge, philosophy, para patunayan lang na tama yung punto natin. Pero yung Word of God is not about winning a debate. It is by the revelation of the Holy Spirit. Kaya sa mga taong lumalakad sa Espiritu ngayon, natutupad ang hinihingi ng kautusan na katwiran. Saan natutupad? Sa atin na lumalakad sa Espiritu. Thank you for Rafi. Ganda nito. Ngayon, tingnan natin to ha. Oh. Yan tayo, X-ray. Ilinagay ng Diyos, sabi niya, isusulat ko ang aking kautusan sa inyong mga puso, sa inyong diwa. Ang Diyos mismo na sumulat doon sa bato na binigay kay Moises, siya rin mismo yung susulat sa ating puso. Actually, ang meaning niyan mga kapatid, binigyan niya tayo ng bagong puso. At yung puso na yon ay ang puso ni Jesus Christ who delight to do thy will of God. Okay? So God's law is love. God is love. And love is the fulfillment of the law. Tayo, pag lumakad tayo sa Espiritu, patuloy magpasakop, mamuhay at lumakad sa Espiritu, the unconditional, unchangeable, self-sacrificing, self-emptying love, agape ni Jesus, ay maihahayag sa atin ng mga lumalakad sa Espiritu. Makikita niyo yun sa Romans chapter 13, verses 8 to 10. Actually, verse 10 nandun yun. Love is the fulfillment of the law. So, hindi natin kailangan makipag-debate para patunayan na nanatili yung Ten Commandments. Kailangan yung Ten Commandments ng Diyos maihayag sa buhay natin. Na umaabot na kahit doon sa kumukontra sa atin, kaya pa rin nating mahalin at tanggapin. Kasi sabi ni Pablo, Philippians 4:13, I can do all things. Tayo pag may kumontra sa atin, nagagalit tayo, sumasama ang loob, ayaw natin makisama. So part yan mga kapatid ng pagkaalam. Partrapi, pakihanda ng Romans chapter 8 verse 5. Sunod-sunod dito. Tingnan nyo yung Bible nyo sa mga nakikinig ngayon. Buksan nyo lang yung Romans chapter 8 hanggang verse 14 tayo. Ngayon, tatanong natin, saan nagkakaroon ng laban? Yung laman at espiritu. Romans chapter 8 verse 5, Partrapi. Romans chapter 8 verse 5. Ah, Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman. ah, Subalit ang mga ayon sa Espiritu
ay sa mga bagay na espiritu. Kita nyo? Itong laman, walang ibang iisipin ito, wala itong ibang pagkakaabalahan kung hindi ang mga bagay lamang sa laman. Nag-interact tayo doon sa five senses natin. Pagdating sa espiritu, pagdating sa spiritual na bagay, it is nonsense. Kaya meron tayong six senses. Yung panlasa, panamoy, paningin, pakinig, at pakiramdam. Tapos, tinatawag natin niya, common sense lang yan, part. Common sense lang yan, Brad. Di ba? So, yan yung pang-anim. Pagdating sa spiritual na bagay, nonsense yan by nature. So, ngayon, yung nakaranas ngayon ng new birth experience sa spirit, tayo ng mga espiritual, ang ating concern ngayon ay ang mga espiritual na bagay para sa kaluwalhatian ng Diyos at ikaliligtas ng maraming kaluluwa. Doon magpa-participate ang tao sa gospel ministry. Otherwise, hiwalay dyan sa katotohanan na yan, ang participation natin ay religious movement. Ano? We have the form of religion, but we deny the power of it. So saan nangyayari? Saan nagaganap yung away ng espiritu at ng laman? Yung ating isipan, yung mind natin, ito yung battleground. Tayo ang magde-decide. Tayo rin ang magpipili. Walang ibang magpipili niya sa atin. Ano? So, ang mga lumalakad sa laman, walang ibang gagawin yan. Walang ibang iisipin kung hindi masatisfy yung mga hangarin ng laman. Pero yung lumalakad sa espiritu is for the glory of God and for the salvation of many more souls. Lahat ng pwede nating maabot na kaluluwa, ibabahagi natin ang mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoon. Ano? Okay. Kung may mga tanong kayo mga kapatid, pwede nyo isulat dyan para sagutin natin mamaya. O kung meron kayong mga comment, ma-appreciate natin. Doon sa mga nabibless, i-share natin ito. Hindi tayo nagmamonetize. Kailangan na talaga natin i-share yung liwanag at katotohanan ng salita ng Diyos. Verse 6, part wrapping. Ngayon, ano yung magiging resulta kung tayo ay mamuhay either sa ating salaman o sa spiritual? Romans chapter 8, verse 6. Roma Kapitulo 8, ang talata ay 6, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Subalit ang kaisipan ng espiritu ay buhay at kapayapaan. Kita niyo yung contrast mga kapatid. Pag tayo ay mamuhay lang Hello? Narinig backward? Okay lang kayo. Okay. Pindot mo lang. Okay. So ngayon, by nature tayo ay nabuhay talaga sa laman. Kaya sabi ng Panginoon, wag kang magtaka pag sinabi ko sa kinakailangan mong mabuhay na mag-uli. So ang problema nito na pagkabuhay natin na mag-uli, hindi tayo lilipat kung hindi yung mind natin ang pipili. Mananatili ba tayo sa ating laman o dito na tayo mamumuhay sa espiritu? Binabanggit na, tinuturo na sa atin, ini-instruct na ng Bible na pag tayo ay magpatuloy sa laman, ang ending nito ay kamatayan. Pero pag tayo ay mamuhay sa espiritu, ang ending nito, buhay at kapayapaan. Yung buhay na yan, everlasting life. Ano? Kaya, yung word na carnal o pagiging laman, yan yung nature natin. Sinful desire of the flesh, sinful nature. Wala itong lahat ng gawain ito, ang ending niya, kahit mabuti ang gagawin niya, ang ending ay kamatayan. The wages of sin is death. So ang problema mga kapatid, hindi pa tayo gumagawa ng maling gawain, which we call it sin. Yung likas natin, baluktot na. Kontra na kaagad sa Panginoon. So sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesus at gawain ng banal na espiritu na meron tayong buhay at kapayapaan. Amen? O kahit ang kapayapaan mga kapatid, hindi yan in the absence of trouble. Yan ay in the presence of the Holy Spirit. Okay? Tanda natin yan. Ang naisip kasi natin, pag magulo yung buhay, pag yung buhay natin ay masalimuot, yung talagang ibang klase, sabihin,
Wala sigurong Diyos kasi ang gulo ng buhay ko. Ang tunay na kapayapaan, sa gitna ng gulo, nandiyan yung kapayapaan kasi nandiyan yung presensya ng banal na Espiritu. Na ano, na meron tayong sa kabila ng kahirapan, kaguluhan sa buhay, meron tayong tiyak na kaligtasan. At kailangan maranasan natin ito, maging patuto sa buhay, upang makita ng mga tao na sa paligid natin, maa-attract sila sa buhay ng ating Panginoon Hesus. Okay? Ah, verse 7 tayo, Part Rafi. Romans chapter 8, verse 7. Bakit ang isipan na kontrolado ng laman, yung ating sinful nature, ay walang kwenta sa Diyos? Walang value. Chapter 8, verse 7. Bakit? Okay. Chapter 8, verse 7 na aklat ng Roma. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Kita nyo? Sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maari. Wow. Talagang kahit kailan, hindi ito magpapasakop sa Diyos. Anyway, batiin ko muna ng sandali lang si Sister Myrna Doctolero sa Milagros Masbate at si Bobby sa Masbate. Ito siya, no? At ang ating kaklase, Part Rafi at Part Ronnie, si Ritoya sa Mindanao at siyempre si Sister Ninita. Thank you for joining. At dyan sa mga hindi nag-comment na nakikinig, praise the Lord for joining, and we feast from the Word of God. So, bakit? Tingnan nyo ito mga kapatid. Part Rafi, alam ko na alam mo itong tinatawag na cassette tape recorder. Kung meron ka ngayong tinatawag na memory card, pwede, tapos nandyan yung mga laman ng tugtog o mga messages dyan sa memory card mo, pwede mo bang i-play yan sa cassette deck? Itong nandito. Tascam Hindi. yan. Tascam, Sony, Panasonic, Ah, magagandang mga brand yan. Pwede mo bang i-play yung mga nasa memory card? hindi pwede. Bakit? Hindi sila compatible eh. Hindi compatible. So, thank you Part Rafi ha. Itong ating likas ng laman ng makasalanan, hindi ito magpapasakop. Hindi ito nagpapasakop at hindi magpapasakop kailanman. Yan ang problema natin mga kapatid. Tingnan natin ito. Magandang example ito eh. May tanong ako mga kapatid. Pag kayo ba'y pumunta ng shopping mall, pag pumasok kayo ng banyo, alin dito sa dalawang picture ang tama? Sa kanan ang babae, sa kaliwa yung lalaki, o kanan yung lalaki, o kanan yung babae? Siguro doon sa mga hindi nakakapansin, parang ganyan. Pero yung mga lalaki sa kaliwa yung banyo, yung sa babae sa kanan. Bakit? Yung babae daw laging tama. Paano mo nalaman na tama yung napangasawa mo? Pag lagi kang mali. So by nature mga kapatid, lagi tayong tama. Kaya maraming taong nagki-question sa Diyos. Panginoon, yung mga atheist, at least yung agnostics, kinikilala nila, alam nila na may Diyos, pero hindi nila kinikilala yung sovereignty ng Diyos. May Diyos, o sige, nandiyan na lang. Yung mga atheist na nagpapanggap na sinasabi nilang walang Diyos, sa totoo doon, naghahanap sila ng justice sa Diyos kasi nga yung mga injustice na mga nangyayari dito sa sanlibutan. So tayo by nature, itong mind natin, iniisip natin, tayo lagi ang tama. Makikita nyo yan pag binasa nyo yung Book of Job, yung first to after chapter 39, laging si Job ang humihingi ng justice mula sa kanyang kaibigan. Kinakausap niya yung kanyang kaibigan. Nung tumigil na yung kanyang mga kaibigan dahil wala na silang masabi, dahil laging tama si Job sa kanyang sariling paningin, kinausap niya na talaga ang Diyos. Pero nung kinausap siya ng Diyos, anong sabi ni Job? Things are too wonderful, Lord. Allow me. Pahintulutan mo, Lord, natakpan ko yung aking bibig at makinig sa iyo. Things are too wonderful. So by nature, mga kapatid, itong ating isipan na makasalanang sinful nature, hindi talaga ito magpapasakop. Kasi tayo lagi ang tama. Pero pag pinahayag na ng Panginoon ang kanyang napakagandang loob na habang tayo'y makasalanan,
patay sa espiritu, binigay niya kanyang bugtong na anak sa pamamagitan ng banal na espiritu, binigyan niya tayo ng bagong buhay, magiging submissive na tayo ngayon sa kalooban ng Panginoon. Yan yung new birth experience, walking in the Spirit. Okay? So ngayon, thank you, Part Rafi. By nature nga, ayaw ito magpasakop. So ano ang result nito sa verse 8? Verse 8, Part Rafi. Wow, Sister Eda, greetings from Salt Lake City, Utah. Medyo mainit na siguro dyan ngayon, Sister Eda. Sister Eda, pero madaling araw pa dyan sa inyo, no? Go ahead, Part Rafi. Chapter 8, verse 8 ng Aklat Okay. ng Roma, sabi rito, Ah, at ang mga nasa ng laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. grabe, no? Hmm. Yung ating makasalanang laman, hindi talaga siya magbibigay ng lugod sa Diyos. Sabi ng Bible, without faith, it is impossible to please God. Diba? Ngayon, ano itong pananampalataya na magpi-please God? Remember Romans chapter 10, verse 17? Faith comes from hearing and hearing the Word of God. So yung Word of God, hindi lahat ng nasa Bible, yun yung sinasabi na pananampalataya ay sa pakikinig ng Word of God. Sa verse 15, Romans chapter 10 verse 15, yung tinutukoy ni Pablo doon na Word of God na nagdadala ng pananampalataya ay yung gospel. Ano? Only the truth, the message of the gospel of Christ that brings and produces faith. Okay, sana ma-pick up natin yan. Hindi yung lahat ng, okay yun, lahat ng sa Bible, Word of God yan. Pero yung magbibigay ng pananampalataya upang tayo ay makakonect sa Panginoon is the message and the truth of the gospel. Kaya yung ating likas, hindi talaga siya magbibigay lugod sa Panginoon. Bakit? Yung confidence natin sa sarili natin ay pwedeng basagin yung mercury ng spiritual thermometer. Paano natin binabasag yung spiritual thermometer natin? Pag yung ating mga Bible ay alikabukin. Ano yung, nandyan lang yung Bible pero gusto ko magbasa pero ewan ko, nakakatulog ako kaya hindi na lang ako lahat ng mga gagawin ng kaaway kasi sisisi natin yung kaaway pero actually, control tayo ng kaaway na ayaw natin magpasakop talaga sa salita ng Diyos. Kaya, sabihin natin, Lord, pwede ako mamuhay kahit wala ka. So by nature talaga, we cannot please God. So it really takes the Holy Spirit. Mga kapatid, ang ganda nitong Romans chapter 8 kasi from chapter 1, pag may time pala kayo mga kapatid, basahin yung Romans, the clearest gospel of all. Chapter 1 to chapter 7, isang beses lang binanggit ang Holy Spirit doon sa Romans chapter 5 verse 5. Kasi tinutukoy ni Pablo na ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa atin, mga puso natin. Sino nagbuhos? Ang banal na Espiritu na ibinigay sa atin. Doon lang siya binanggit. Pero ang kanyang gawain sa pananampalataya, dito siya pumasok sa chapter 8. Ay, ganda mga kapatid. Pero ini-emphasize ng Panginoon ni Pablo na mararanasan lang natin ang pagbigay lugod sa Panginoon, pamumuhay sa Espiritu, sa magitan lamang ng kapangyarihan at presensya ng banal na Espiritu. Maliban dyan, yung ating mga religious activities, hindi pwede. Kaya nga, pag hiwalay sa Espiritu, hiwalay sa Ebanghelyo, lahat ng program natin, humihingi tayo nahilig tayo sa palakpakan, purihin yung tao, bigyan ng, okay yun na ma-encourage yung tao, pero yung bibigyan natin ng puri yung tao dahil magaling mag-speaker, magaling kumanta, magaling mag-lecture, dyan tayo dinadaya ng laman, mga kapatid. Okay? So, ito tinutukoy ni Pablo, ini-emphasize niya rin dito na ito yung ating likas. Hindi ito magpapasakop at hindi magbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Verse 9, Part Rafi. Okay? Verse 9 ng chapter 8 ng Aklat ng Roma, ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu, yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Wow. Subalit,
Kung ang sino may walang espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa kanya. Mabigat. Kita nyo? Tingnan natin mga kapatid dito. Ini-emphasize ni Pablo na yung ating likas hindi nagbibigay ng lugod sa Diyos, hindi magpapasakop sa Diyos. Pero sabi niya ngayon, wala na tayo doon sa laman. We were translated already from 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 flesh to spirit, from the world to the Lord. Ano? Wala na tayo diyan. Nasa espiritu na tayo. Ngayon, dahil kung ang espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin, ano? Ang espiritu ni Kristo ay nasa atin. Kung wala ang espiritu ni Kristo, hindi tayo sa Kanya. Nasa sanlibutan pa rin tayo. Nasa control pa rin tayo ng kaaway. Kaya ini-emphasize dito ni Pablo sa Romans chapter 8 na tayo lumalakad sa espiritu, nandito sa atin ang espiritu ni Kristo nananahan, hindi na tayo gagawa ng pita ng laman at ang buhay natin ngayon is pleasing to God by participating in the Gospel Commission para pag natapos ng ebanghelyong ito, matapos ang gawain, makita si Kristo sa atin, magdi-decide yung mga tao, matatapos ang gawain, uwi na tayo sa langit. So saan nga mangyayari yung battleground? Yung decision natin? Pwede lang natin gagawin yes or no. Switch on or switch off. Accept the truth or reject the truth. Yan lang mga kapatid. So by the grace of God, by obeying the gospel, sinasabi natin sa diwa natin, sa ating kaluluwa, sa ating puso, yung formula ng gospel, not I but Christ. So Christian living is putting this decision into practice araw-araw. Ano? Yan. Switch on lang tayo lagi. Hindi ka guys sa Masbate ay Guinness World of Record ng brownout. Kaya karamihan ng mga tao doon meron silang tinatawag na power inverter. Para kasi nakakasira ng mga appliances, biglang papasok yung kuryente, tapos so dapat may inverter, may transform. Tayo din kailangan din natin yung inverter. Ang Holy Spirit talaga siya ang magme-maintain ng current, ng power galing sa langit papunta sa ating buhay. Doon siya dadaloy. Yung pinag-aralan natin sa Sabbath School lesson, di ba? Yung vine, tsaka yung sanga, mamumunga yung sanga sa magitan ng vine. Pero ano nandun sa loob ng vine na hindi natin nakikita? Yung tubig, yung juice, yung hindi pwede mamuhay yung isang puno na walang tubig kaya dinidiligan. So yan yung Holy Spirit, the water of life. Siya yung communicator, siya yung nagsusustain sa atin mamuhay ng sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Praise God. Okay? Rapid tayo sa verse 10. Ano yung ating mindset, mentality, attitude doon sa pagiging makasalanang likas natin pagkatapos natin namuhay sa Espiritu? Romans chapter 8 verse 10. Chapter 8 verse 10 ng Romans. Mhm. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Mhm. Ngunit ang Espiritu ay buhay dahil sa katwiran. Okay, so ano ang binibigay ng Espiritu na buhay? Yung katwiran ni Kristo sa atin. Diba? Tingnan mo yung bata. Pag sinabi ng tatay, tumalon ka, naalala ko yung anak ko, si Shaina, nung maliit pa. Talagang ayaw yung tatalon. Pag ako magsabi, talon ka anak, tatalon talaga siya kahit takot yung tumalon. So ganun din ang ating Panginoon Jesus. Kasi hindi natin siya nakikita eh. So ang magre-react lang tayo dito nga sa 5 senses. So pag sinabi ng Diyos na ganito, hindi naman natin siya nakikita. Kaya mga kapatid, yung mga speakers natin, yung mga pastors, ipag-pray natin yan. Kasi sila yung spokesman ng Panginoon, ginagamit. Kung kailan minsan nakikita lang natin yung tao, syempre makasalanan yung speaker, makasalanan yung pastor. Ano? Pero kaya nga, i-connect natin, double check natin yung mga sinasabi ng mga speakers natin. Kung ito sang-ayon. Kasi gagamit ang Panginoon ng tao eh. Ngayon, dahil walang pagbabago sa ating sinful nature kahit na-convert na tayo, ano? By the grace of God,
huwag tayong maglalagay ng pagtitiwala sa ating sarili upang maganap ang kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan, ng pananahan, ng banal na espiritu na tayo ay magbibigay puri, kaluguran sa Panginoon. Anong feeling, Part Rapi? Hindi naman sa pakikialam ko sa sa'yo, pero lolo ka na kasi ngayon kaya alam kong excited ka. Anong feeling mo na karga-karga mo yung apo mo? Kakaiba yung feeling part, lalo na Di ba? ngayon lalo Ah. na yung apo ko ay marinig lang yung boses ko humahaba yung leeg, talaga nasama. Wow, kita mo yung Iba yung connection na feeling. yan? Di ba? Ah, Oo. Ngayon, yung apo mo ba naiintindihan lahat ang sinasabi mo? Lalo na pag mag alam 2 years old yan. malam hmm, malamang ngayon hindi. Pero Oo. yung body language, tingin ko na nauunawaan. Oo, Pero kasi yung sinasabi hindi. correct, kasi may connection. Ganon din Ah, tayo. Pag sinabi ng Panginoon yun, susundin natin na itong punta ka doon, itong gagawin mo. Ministry kayo doon sa patay, ministry kayo doon sa... Susunod ka kasi Holy Spirit yun eh. Pero yung laman ayaw. Naalala ko kung minsan, yung ako lang mag-isa part Rafi, sa mga lugar na mga... Yung maganda yung bahay, pero yung lugar, ikaw lang man... Marami mga bagay na ayaw ng laman, pero pinapahintulot ng Panginoon. Alam ni Bobby, yung punta kami ng Kibungan sa Baguio. 4 hours na biyahe. Puro bangin. Ay, meron akong acrophobia. Takot talaga ako sa bangin. Dinala ako ng Panginoon sa bangin. Biyahe sa bangin. Yung hindi sementado, yung magsasalubong yung sasakyan, aatras muna ng konti yung isa para makadaan. Naku, gumigilid din ako. Akala, yung feeling mo na parang makakatulong ka sa weight ng sasakyan dahil sa takot dun sa bangin. Lahat ng kung anong kahinaan natin, dadalhin tayo ng Panginoon na habang ubusin niya yung takot mo doon, ipapakita niya na hindi pala nakakatakot. Alam ni, alam ni Bobby yan kasi magkasama kami ni Bobby ng matagal sa ministry at syempre patuloy kami lumaki. So mga kapatid, yung pagtitiwala ng bata, ang hinahanap ng Panginoon yung pananampalataya na kagaya ng bata. Ano? Hindi tayo childish, kung hindi childlike. Pag sabi ng tatay, talon yung bata kasi may tiwala siya na ito ang tatay niya, hindi siya papayagan na masasaktan siya. Ano? So, mga kapatid, ang buhay natin ngayon ay buhay na matuwid sa magitan ng Espiritu, ng banal na Espiritu na nandito sa atin at dinadala ang ating Panginoon Yesus. Ngayon, verse 11 na tayo, Pat Rafi. okay. Romans chapter 8 verse 11, sabi rito, Oo. ngunit kung ang Espiritu niyaong bumuhay na muli kay Jesus ay nananatili sa inyo, siya na bumuhay na muli kay Kristo mula sa Mm. mga patay ay magbibigay ng buhay sa iyong mga katawang may kamatayan sa Mm. pamagitan ng kanyang Espiritu na naninirahan sa iyo. Kita nyo? So, hiwalay sa Espiritu ng Panginoon, hiwalay sa Holy Spirit, lahat kahit mabubuting gawa natin, ang ending natin kamatayan lang talaga. Pero ano sabi ni Pablo? Na ang banal na Espiritu na siyang nagbigay ng buhay o nagbangon sa ating Panginoon mula Faithful. sa kamatayan ay nananahan sa atin. Totoo yun, nananahan sa atin yung banal na Espiritu. Kasi hindi naman tayo pwede mag-Bible study na walang Holy Spirit eh. Siya ang nagbangon sa ating Panginoon Jesus mula sa kamatayan. Siya rin ang magbibigay ng bagong buhay sa atin. Anong meron sa atin na bibigyan ng bagong buhay? Yung ating makasalanang pagiging pagkatao, yung ating mortal bodies, subject Katawang may to death, kamatay. katawan ng kamatayan. Bibigyan niya tayo ng buhay sa magitan pa rin. Pinapaulit-ulit ito, tinay mo, yung espiritong nananahan sa inyo, espiritong nananahan sa inyo. 2 beses. Nasaan ang Holy Spirit? Nananahan sa atin. By His Spirit that dwelleth in you. Dapat tanggapin na natin ito mga kapatid. Tigilan na natin yung kahihingi ng Holy Spirit. What we need is to acknowledge the presence of the Holy Spirit. Thank you, Part, sa napakagandang verse na binasa mo sa Tagalog. Mas madaling unawain eh. So takbo tayo ngayon sa verses 12 to
14. Okay. Romans chapter 8, verse 12 to 14. Sabi rito, kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman upang mamuhay ayon sa laman. Mhm. Sapagkat kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Subalit kung sa pamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. Verse 14. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Ganda. Amen. Ganda, no? Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, meron tayong obligasyon talaga. Ano? Ang obligasyon natin ay mamuhay sangayon sa Espiritu upang itong ating pagiging makasalanang likas na ang gagawin lang nito lahat ng bagay ay sa ikamamatay. Ngayon, sa magitan ng presensya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nananahan sa atin, siya ngayon ang mangingibabaw at magiging makapangyarihan upang maihayag ang tunay na katwiran ng ating Panginoon Hesus. Kaya pag gumawa tayo ng mabuti at may bumati sa atin, hindi natin tatanggapin yung puri na ang bait mo naman, ang masyado ka relihiyoso, ganito, ganyan. Tapos natutukso tayo magpa-thank you kasi parang for formality and respect, oh thank you. Pero in reality, dapat sabihin natin, purihin ang Panginoon. Kasi kapatid, alam mo, outside of the grace of God, hindi ako ganito. So, lagi tayong all for the glory of God. Hindi tayo tatanggap ng puri. Kaya to God be the glory. Ang first angel, give glory to Him. Ano? Who created the heavens and the earth and the fountains of water. Yan ang iingatan natin kasi itong laman natin, mabilis ito, takaw, puri ito. Pag gumawa tayo ng mabuti, gusto natin, purihin tayo. Pero praise God for the power of the gospel through the Holy Spirit. Talon tayo, Patrapi, sa Romans chapter 13, verse 14. Ano yung ginagamit ng Bible na ibang expression dito sa paglakad sa Espiritu? Romans chapter 13, verse 14. Okay, sabi dito sa Roma, Kapitulo 13, ang talata ay 14, kundi isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga pagnanasa dito. Ayan. Ang ibang terminology pala ng paglakad sa Espiritu ay isuot. Isuot daw, isuot ang ating Panginoong Hesus upang hindi natin maganap yung kahilingan, yung hinahanap ng laman. So to put on the Lord Jesus Christ, ang ibig sabihin nito, payagan, pahintulutan ng banal na Espiritu ng ating Panginoong Hesus na siyang magdala, manguna sa buhay natin. So the Holy Spirit is Christ's representative here on earth. Wala nang iba kung hindi ang banal na Espiritu lamang. Okay, tingnan natin. Part Rani, namimiss na kita eh. Pwedeng pabasa ng John chapter 6 verse 63? 63. John chapter 6 verse 33. Ay po dito, sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumabang mula sa langit na nagbibigay buhay sa sanglibutan. Wow. 663 ba? 73. Oh, 63. Tama yan. Oo. Ang Ang Espiritu, banal. So go ahead. ang Espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Yan. Okay, bago tayo magpatuloy, akin lang ninabati ang ating partner sa Palawan, si partner Brother Adonis Alvarez. He's watching now. Ito yung hindi ko siya pinupuri, binabati ko lang. Partner Adonis, namimiss ko na yung lapu-lapu natin dyan. Gusto ni Part Rani at ni Part Rafi. Okay. Sasama dyan, babakasyon kami dyan sa inyo. Mga kapatid, ang pinagmumulan, the source of real spiritual life actually is the Holy Spirit.
The third person of the Godhead. Huwag nating wawalain yan. Pag siya ay pahintulutan natin, dahil sinabi na ni Pablo na nandito siya sa atin eh. Pag mag-agree tayo, switch on tayo dyan, when He comes and dwell in us, He brings with Him the perfect righteousness, perfect life of Christ, which conquered both sin and death. Anong dadalhin niya dito sa atin? Replacing the law of sin and death, replacing them with the pure, perfect life and righteousness of Jesus Christ. Ewan ko kung ano pang mas magandang pwedeng ibigay ni Lord sa atin na mensaheng punong-puno ng katotohanan para sa ating pamumuhay Kristiyano. Naloloaded tayo sa lahat ng mga activities, church programs, pero yung feeding ng katotohanan dito sa laban ng laman at espiritu, bigyan natin ng time para we will rejoice. Kaya sa ministry, pag may magpuri o wala, support o wala, tuloy yung ministry. Hindi naman tayo tatanggap ng puri para talaga yan sa Panginoon. Okay? 3 question na lang. Maliban dun sa makapangyarihan tagumpay laban sa kasalanan, ano pa ang gagawin ng banal na espiritu sa atin? John chapter 16 verse 13. Nandiyan ka na partran sa John chapter 16 verse 13 ang babasahin natin. Wala kang sound, Patrani. Sorry po mga kapatid. Tayo po dito sa John 3, John 16:13. Gayunmay kung siya, ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Ang mga ito ang salitang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Oh. So, anong dadalhin sa atin ng banal na espiritu? Maliban doon sa bibigyan niya tayo ng tagumpay? Sa katotohanan. Ano yung katotohanan? Si Jesus. The Holy Spirit will reproduce the righteousness of Christ in our lives. Hindi natin yan mafe-feel, hindi natin yan maiintindihan. Yan ay makikita bilang magpapahayag doon sa mga taong nakapaligid sa atin. So, anong sabi ni Jesus? Inyong makilala ang katotohanan at ang katotohanan ang papalaya sa inyo. Sino itong katotohanan ito? Siya mismo. Papalaya saan? Mula sa pagiging alipin ng kasalanan. So sino yung katotohanan na magpapalaya sa atin mula sa pagiging alipin ng kasalanan? Ang ating Panginoon Hesus. Sino magdadala ng katotohanan na to? Ang Holy Spirit. Kaya hindi pwedeng walang Holy Spirit. Nakita natin mga kapatid, napakaganda nito. Nasanay kasi tayo sa debate na ang Espiritu ni Kristo, Espiritu ng Diyos, walang Holy Spirit, patotohanan natin na nandyan. Pero pag pinag-aralan natin in relation sa ating araw-araw na pamumuhay, kung paano tayo nag-i-struggle yung flesh and spirit, doon natin makikita ang katotohanan ng presensya ng banal na Espiritu. Para siyang gravity, hindi natin siya nakikita, pero in actuality, nakikita natin kasi hindi tayo lumulutang. Nakita natin, ganon din yung ating pamumuhay, paglakad sa Holy Spirit. Okay, alam ko na medyo gabi na, so dalawang last question na tayo mga kapatid. 2 Corinthians 3:17 and 18. What transformation takes place when we walk in the Spirit, Patrani? Habang pumupunta si Patrani doon sa Bible. Mag-unmute ka, Part. Ay, sorry po. Nakamute pala. 2 Corinthians chapter 3 verse 17 and 18. Ngayon ay siyang espiritu, at kung saan naroon ang espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Verse 18. Tatapwa tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na tumitingin gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na sa Espiritu. Okay, so dito makita natin kung nandyan yung Panginoon,
Nandiyan yung Espiritu ng Panginoon. Meron tayong kalayaan mula sa kasalanan, syempre. Ngayon, kagaya ng pagbaba ni Moises, hindi nila makita si Moises kasi ay yung kalawalhatian ng Diyos. Pero dito in reality, sa ating pamumuhay, looking as it in the mirror at the glory of the Lord, being transformed, tayo ay nababago, we are growing in grace. Paano tayo mag-grow? Paano tayo natatransform? To the same image. Magmula siya sa kalawalhatian, papuntang kalawalhatian. Di ba? We start from faith to faith, we walk from faith to faith, and we are transformed from glory to glory. From victory unto victory. Hindi tayo lumalakad mula sa pagiging talo at mananalo. Ang ating gawain sa pamamagitan ng Banal na Espiritu is to maintain the victory that we have already in Jesus Christ. Kaya yung sabi ng kanta, oh victory in Jesus. Ano? So just as from the Lord, the Spirit. So nandito yung Banal na Espiritu, binibigyan tayo ng kalayaan mula sa kapangyarihan ng kasalanan, at habang tayo nakatutok sa Kanya, tayo ay nababago mula sa kaluwalhatian papuntang kaluwalhatian. Grabe, walang talo talaga sa Panginoon, ano? So second to the last. Second to the last na ito. Bartrani, 1 Peter chapter 2 verse 1. Sino ang gumagawa ng pamumuhay nating banal na sang-ayon sa kalooban at nagbibigay lugod sa Panginoon? Yung engineer, architect, artista? Basahin nga natin. 1 Peter chapter 1 verse 2. 1 Peter chapter 1 verse 2, ayon sa paunang ng Diyos Ama sa pagpapabanal ng Espiritu upang magsitarima at mga wisikan ng dugo ni Jesucristo, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Sino nagpapabanal sa atin? Banal na Espiritu. The work of sanctification is the work of the Holy Spirit. Yung ating papel, yung ating bahagi ay to maintain our focus doon kay Christ, the author and the finisher of our faith. Who for the joy that was set before Him. Yung joy that was set before Him, yung makita niya yung ating pagtugon sa Kanyang ginawa sa atin, tinanggap natin at tayo ay makaranas ng kaligtasan. Anong mangyayari dito? Focus tayo kay Kristo at patuloy lumakad sa Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito yung binasa ni Bartrani. Pinili niya tayo according to the foreknowledge of God the Father. Okay? In the sanctification of the Holy Spirit. Kaya ito ang gawain ng Banal na Espiritu, hindi siya dadagdag sa ginawa ni Kristo. Ito ay patutuhanan na totoo yung nangyari kay Kristo at ngayon ay mararanasan natin. Kaya ang karugtong ng sanctification of the Holy Spirit unto the obedience and the sprinkling of the blood of Jesus Christ. Dito makikita mo sa karanasan at katotohanan ng kaligtasan, nandito yung three persons in one God. The Father chose us in Christ and made us accepted in Jesus Christ, saved us in Jesus Christ, being communicated to us by the Holy Spirit. Praise God. Last question. Ikaw na, Part Rapi, ang last verse. Romans chapter 6 verse 4. How should we, tayo na mga tumanggap na kay Kristo sa Ebanghelyo, who have been baptized into Christ's death, paano tayo mamuhay? Paano tayo lumakad? Romans chapter 6 verse 4. Chapter 6 verse 4 ng Aklat ng Roma. Kaya't tayo ay nilibing na nakasama niya sa pamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa pangapatay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Gayon din naman, tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Kita nyo? Tayo, yung pagiging makasalanan natin at yung kamatayan na bayad nito, isinama tayo doon sa kamatayan ni Kristo. Kaya pag tinanggap natin ang katotohanan ito, uuwi tayo sa bautismo. Yan, kaya sinasabi ng Panginoon, preach the gospel in all the world, he that believe and is baptized. Hinihimok talaga ng Panginoon na mabautismohan tayo sa tubig.
Kasi yun ang magkakatawan ng ating libing kasama ni Kristo dun sa libingan. Upang yung kasalanan, pagiging makasalanan at kamatayan na ating ibabayad sa ating mga kasalanan, ilinibing na talaga doon sa kamatayan ng ating Panginoon Hesus. Ngayon, hindi natatapos yung dito sa mundo, mabuhay tayo tapos mamamatay. Sa kaharian ng Diyos, tayo ay mamamatay muna kasama ni Kristo. Tinanggap natin ito sa pamamagitan ng bautismo. Kaya yung bautismo hindi lang siya church membership. Ito ay katotohanan na tinanggap natin yung kanyang kamatayan, paglibing at pagkabuhay na maguli. Kaya ganun din kay Kristo na siya ay binuhay mula sa kamatayan ng kapangyarihan ng kaluwalhatian ng ating Ama. Ganun din tayo na tumanggap, lalakad o mamumuhay sa bagong buhay kay Kristo. Yan ang katotohanan na dapat nating malaman para tayo ay mamuhay ng nananatiling matagumpay habang tayo ay gumagawa sa ikatatapos ng gawain ng ating Panginoon Hesus. At matapos ito, siya ay darating, uuwi na tayo sa bayan na kanyang inihanda sa bawat isa sa atin. So pagtatapos mga kapatid, walking in the newness of life, ibig sabihin, pahintulutan natin ang banal na espiritu na siya ang mag-control dahil siya yung nananahan sa atin, siya mag-control ng buhay natin. It is in this way, the only way, that the life of Christ is reproduced individually as well as corporately as a church. Okay mga kapatid, dito natatapos yung ating sharing ngayong gabi sa ating study, Walking in the Spirit. God bless us all. Pag na-bless kayo, press nyo lang yung share. Spread the word, grow in the Lord. I love you all in the Lord. Balik sa iyo, Part Rafi. Maraming salamat, Pastor Epi, sa isang napakagandang paglalahad ng ating pag-aaral ngayong gabi. Pinakita dito yung kahalagahan na tayo ay mamuhay na lumalakad kasama ng Espiritu. Sapagkat ang buhay Kristyano nga, ito ay hindi isang modification, kundi ito ay isang exchange life. Nagpapalit natin yung buhay natin na makalaman doon sa buhay ni Kristo na kanyang naipako doon sa krus. At magagawa lang natin na makalakad sa kalooban ng Panginoon kung ang buhay natin ay ipapasakop natin sa banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ang magre-reproduce ng ugali at karakter ng ating Panginoon sa Kristo. At yung ugali at karakter ni Yesu Kristo na i-reproduce ng banal na Espiritu ay walang iba kundi yung bunga ng banal na Espiritu, yung pag-ibig, basta lahat na yung nasa aklat ng Galatia. Kaya ako personally, yun yung panalangin ko sa Panginoon na yung buhay at ugali ni Kristo ay kanyang ma-reproduce sa akin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Na yung panalangin kong ito, nawa ay maging makatotohanan sa bawat isa sa atin. Si Patroni, baka may reflection ka. Inunahan na kita, baka unahan mo ako eh. Yeah, thank you, Part. At sa ganun din kay Pag-ibig, napakaganda yung ating pinag-aralan sa gabi ito. Mayroon lang akong 4 na anak nag-get part dito sa atin pong pinag-aralan. Una, ang tao daw ay man is lost not because he's a sinner, man is lost because he's without Christ. So makita natin ang tao ay hindi siya mapapahamak. Mapapahamak ang tao hindi dahil siya ay makasalanan o hindi dahil wala siyang Kristo sa kanyang buhay. Pangalawa, ang banal na Espiritu, katulad ng sinabi mo nga, siya ang nagko-convince about sa atin that without Christ, there is no hope. Kung wala ang Kristo, wala tayong pag-asa. At ang pangatlo, ang sanglibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kaaway. Lahat ay guilty. At ang tangi lamang nating pag-asa ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. At ang pang-apat part na siyang aking nakita dito ay ang salvation. Ang ating kaligtasan ay mula lamang sa ating Panginoon Hesus Kristo. Kaya't purihin ang Panginoon sa isang napakagandang pag-aaral na siyang ating
napakinggan sa gabing ito. At nawa ito ipanatilihin natin ng Banal na Espiritu sa puso't isipan ng bawat isa sa atin. At tayo'y mamuhay, lumakad, at na laging nasa ilalim ng presensya ng Banal na Espiritu. Yan ang part. Amen. Praise God. Napakaganda ng reflection mo, Part Ronnie. Kaya nga, itong ating mga viewers ay hinihimok natin at hikayat na kung meron kayong mga reflections, comments, ay isulat nyo. May nabasa ka, Part? Okay, pakibasa na lang kung may nabasa ka. Okay, brother. Part Ronnie, medyo ano ka, choppy. Dikit ka ng konti sa mic. Ayan. Yan. Sabi po dito ni Brother Roberto Herona, sabi niya, this reminds that the line in song, "Come Holy Spirit, we need you." This becomes inappropriate and irrelevant when we know and realize the truth. So napakaganda yung kanya pong reflection na nagpaalala sa bawat sa atin na kailangan natin oras-oras, minuto, segundo na ang Banal na Espiritu, ang presensya ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Sabi naman po niya dito sa kanina, sinabi niya sa unahan, for the Holy Spirit is already within our midst, that the only thing we must do is to acknowledge His presence. I was greatly informed and educated regarding this matter. Amen. Ayan, purihin po ang Panginoon. At salamat, Brother Roberto Herona, sa inyo pong pagbabahagi. At napakarami para sa yung binahagi dito. Aside pa nito, when we seek the applause of men, we lost the approval of God. Thank you, Pastor Ipe, for this very important reminder. Ayan. Sabi pa niya, love is the fulfillment of the law. What a wonderful message is inspired by the Holy Spirit. Ayan. So yun na po mga kapatid, akin pong nakita dito na mga reflection buhat po sa atin pong mga viewers. At maraming salamat mga kapatid sa inyo pong participation at ganoon din sa pagbabahagi na inyo pong mga reflections. Yan lang, Part. Thank you, Part. Maraming salamat, Brother Bobby. Siguro one of these days ay makakasama natin yan, Brother Bobby. Pag tayo, Part Ronnie, ay sumama kay Pastor Epi patungo ng Masbate. So, Pastor Epi, okay, conclude. I-hear mo na yung ating pag-aaral sa oras na ito at tapusin mo sa pamagitan ng panalangin. Okay, purihin ang Panginoon mga kapatid. I hope na tayong lahat ay na-bless at na-remind tayo ng magandang katotohanan kung paano tayo lakad sa Banal na Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang goal talaga ng gospel ay ang ating Panginoon Hesus ay makita sa atin individually as well as corporately. Mula sa atin dito bilang iglesia, from General Conference up to the local churches at lahat ng mga believers. So tayo talaga na pinagkatiwalaan ng Panginoon ng end-time message, mag-dig deep at spend time sa Word of God para ang ma-share natin ng message sa mga tao, pure, unadulterated, and non-commercialized gospel. So ang pagpapala ng Panginoon ay sumaatin lahat, lumago tayo sa biyaya at karunungan, at patuloy tayo lumakad sa Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, Ama namin banal, salamat sa gabing ito na inyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Nanawa ang katotohanan ito ay hindi lamang manatili sa amin, bagkus ito ay makita, maibahagi sa lahat ng aming makasalamuha, sa mga leaders, maibahagi din sa aming mga church members. At kaming lahat ay bilang inyong katawan na nagre-represent dito sa sanlibutan, ay matapos ang gawain kapag ang inyong buong likas ng pag-ibig ay maihayag sa amin sa pamamagitan ng presensya, pananahan at kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sa gabing ito, kami ay pansamantalang maghihiwalay. Aking dinadalangin ay inyong mga anak na nakikinig at makakapanig pa sa kanilang mga pangangailangan, mga kahilingan, kung ano man yon, kayo ang nakakaalam at ito ay tutugunin sa ngayon sa inyong kalooban. At alam namin na inyong sagot sa aming panalangin ay laging oo. Kaya ang pagpapala ng langit na nagmumula sa iyo at biyaya ng aming Panginoon Hesus, patuloy na pananahan, gabay, at kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang siyang aming maranasan. Tulungan kayo, Panginoon, na mahalin ang katotohanan ng inyong banal na salita. Ito lahat ay aming dinadalangin, kalakip ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at pagpapasalamat sa katiyakan ng kaligtasan.
Lahat ito ay dinadalangin at tinanggap sa matamis na pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas at mananakop na si Panginoon Jesus. Amen. God bless us all. Thank you, Part Rafi. Balik sa'yo. Maraming salamat, Pastor Epi. Ganon din kay Part Ronnie na ating kasama, kay Brother Rico na siyang nangasiwa sa technical aspeto ng ating pagla-live, sa ating mga kapatid, mga kaibigan na nakasama natin sa ating pag-aaral. At gusto ko lang ipaalaala sa bawat isa sa atin na yung ating programa ay kada Huwebes ng gabi dito sa Pilipinas, dakong 8:30 ng gabi. At ganoon din, meron din tayong araw ng linggo tungkol naman sa propesiya ng aklat ng Daniel, ang ating pag-aaral, 7:30 ng gabi naman kapag araw ng linggo. Kaya nawa ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng intentional na paglalaan ng oras at panahon upang tayo ay mag-spend ng time sa pagkikinig ng salita ng ating Panginoon, sapagkat ito yung tanging paraan para tayo ay lalong makilala natin yung ating Panginoon, ang katotohanan na magpapalaya sa bawat isa sa atin. Sa pangalan ng programang Discover the Power of God's Grace, muli ay aming iniiwan sa bawat isa sa inyo ang katagang, we love you with the love of the world. We love you with the love of the Lord. God bless us. As we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other, and that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your
saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us, we can share.